So mga kaibigan, sa naging pagkapanalo nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng New Zealand dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers, another history na naman ang kanilang nagawa. So alamin natin ano nga ba yung nagpanalo sa Gilas Pilipinas at tinalo nila ang kupunan ng New Zealand. Before natin yung pag-usapan, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Nakakatuwa mga kaibigan yung naging laban nga po, no? Since 2016 pa kasi, hindi na po talaga manalo-nalo ang Gilas Pilipinas kontra dito sa kupunan ng New Zealand. First time din tayo nakakuha ng panalo sa Latvia at first time na naman dito sa New Zealand, which is nagawa lamang yan dahil nga po sa magandang sistema nitong si Coach Tim Con. Well, nakita naman natin opening pa lang ng quarter, no, ay malakas na ang depensa ng Gilas Pilipinas. Pinagsabay kasi ni Coach Tim Con, mga kaibigan, ang dalawang big man. Etong si Junmar Fajardo at si Kai Sotto. And so far, yung first 5 lineup, pangmalakasan talaga yan ng Gilas Pilipinas. Nandyan po si Scotty Thompson, nasa lineup, si Kai Sotto, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, at si Justin Brownlee. Kung titignan po ninyo, nakita naman natin si Brownlee, meron pong 26 points, merong 11 rebounds, 4 assists. Si Kai Sotto naman, merong 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals, at 2 blocks. Samantalang Scotty Thompson meron 12 points, 4 rebounds, at 6 assists. Si Chris Newsa meron 11 points, 4 rebounds, at 3 assists. Kung makikita nyo mga kaibigan, so far ang ganda niyan. Naging di kita naman yung laban sa first half ng game, pero nakita nyo kahit nakalamang ng 2 puntos ang New Zealand, nabawi agad yan ng Gilas Pilipinas pagdating ng second quarter, which is naitabla nila sa 45-45 ang naging score. Nakita natin yung consistency dito ng Gilas Pilipinas na nagbunga yung kanilang mga practice at tune-up game. At etong si Coach Tim Con, very effective pa rin yung kanyang triangle offense. At mas pinalakas lamang, naging advanced na triangle offense na naging sistema dahil nag-focus ng Gilas Pilipinas sa depensa. Nakita naman natin, Junmar Fajardo at Kai Sotto pinagsama. Kapag may Kai Sotto lamang tayo mga kaibigan, napakatindi na ng depensa ng kanyang maiaambag dito nga po sa Gilas Pilipinas. At kahit nga po si Justin Brownlee ay napahanga sa pinakita ni Kai Sotto. At sinabi niya na ready na talaga maglaro sa NBA or makuha sa NBA etong si Kai Sotto. Kinakailangan na lamang ma-scout yan at makita yung mga ibang highlights niya. Kahit maraming basher si Kai Sotto, pinapatunayan naman niya sa kanyang mga game na siya ang magaling mga kaibigan. Siya ang sentro ng Pilipinas. Talagang nakita natin yan sa naging laban po sa New Zealand. Ang New Zealand naman hindi nila ina-expect na mas malakas na ang Gilas Pilipinas ngayon. Kumpara nung huli nilang nakakalaban, nakala kasi nila no, porkit home court natin ginanap yung naging laban, yun na yung naging advantage. Well, nakita naman natin dahil sa pag-cheer po ng mga Gilas fans, halos mapuno po yung venue mga kaibigan. Nandun talaga yung spirit ng pagkapanalo ng Gilas Pilipinas. At kung titignan po ninyo, pagdating kasi ng second half ng game, sa third and sa fourth quarter ng game, nagkaroon po ng consistency ang Gilas Pilipinas, which is lamang na talaga ang Gilas pagdating po ng third quarter. At nakita nyo nung third quarter, 72-63 ang score. Pagdating ng fourth quarter, humahabol po no, etong kupunan ng New Zealand. At talagang nandun na yung intense na game, no? At sinasabi natin, kapag ganito nakakahabol ng kalaban, nagkakaroon ng maraming errors ang Gilas Pilipinas, which is hindi yan nangyari sa naging laban ng Gilas at ng New Zealand, which is na-maintain nila yung kalamangan hanggang sa magtapos po ang final score sa 93-89. Though 4 points lamang ang lamang ng Gilas Pilipinas, napakalaking bagay na po yan na manatalo natin no, ang kupunan ng New Zealand, which is since 2016 pa mga kaibigan ay hindi tayo manalo. Uli mga kaibigan, aabangan natin ang next game ng Gilas Pilipinas sa darating po mga kaibigan na linggo, no? Kaya suporta lamang tayo sa Gilas Pilipinas. Maraming salamat po.